Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Naging abala ang Linggo at Lunes ng kontrobersyal na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Matapos kasi ang rally sa Makati nitong Linggo kung saan naligaw pa nga ito, ay ethics complaint naman ang kailangang daluhan kaninang umaga. Yun nga lang, late ang mambabatas sa pagdinig. Narito ang report. Mula sa Raha Sulaiman Park sa Maynila, alas 11 ng gabi ay dito muna tumungo si Congress Miao Kiko Barzaga at nanguna sa anti-administration rally sa Makati City. Ngunit naligaw muna ito papuntang Dasmariñas Village bago makarating sa tamang lugar sa Forbes Park. Bago pa man makarating sa Forbes Park, napagkamalan pa ni Barzaga na doon sa Dasmariñas Village gaganapin ang pagtitipon. Ilang minuto rin siyang nagpa-selfie at nagbigay ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Bago dumating sa Forbes Park, bandang 11:30 ng gabi, sinalubong siya ng mga sigaw mula sa mga rallyista. Dito nila napiling mag-rally dahil may bahay umano rito sina dating Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez patungkol sa anomalya sa mga flood control projects. Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ko sasabihin kung saan subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung anong oras, it's just surprise. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, tinatayang nasa 100 katao lamang ang dumalo sa nasabing protesta sa labas ng Forbes Park, kung saan ipinatupad ng mahigit 600 pulis at bumbero ang maximum tolerance. Wala ring ibinigay na permit para sa naturang pagtitipon dahil isinagawa ito sa pribadong lugar. Natapos naman ang protesta ng mapayapa dakong alas 4 na ng madaling araw, matapos ang panandaliang ulan at vigil ng mga natitirang rallyista. Kaninang umaga naman alas 9 ay nakatakda ang pagdinig sa ethics complaint laban kay Barzaga, pero hindi siya nakadalo sa oras ng pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges. Ayon sa mambabatas, napuyat kasi ito, hindi dahil sa mga rally, kundi dahil sa paglalaro ng video game. Pagdating niya, tapos na ang pagtatalakay sa mga reklamo laban sa kanya. Sinabihan na lamang ito tungkol sa mga posibilidad ng mediation sa subcommittee. Kabilang sa mga reklamong inihain laban sa kanya sa Ethics Committee ang umano'y unethical conduct at inciting to sedition, kaugnay ng mga pahayag at kilos niyang pumupuna sa administrasyon nitong mga nagdaang mga linggo. Nag-inspeksyon sa Davao Oriental at nangamusta sa mga pamilyang apektado ng lindol si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Higit 100 milyong piso naman ang inilaan ng Office of the President bilang tulong sa mga bayan na niyanig ng lindol. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang bayan sa Davao Oriental para personal na makita ang pinsalang dulot ng 7.4 magnitude na lindol nitong October 10. Nagtungo ang Pangulo sa bayan ng Manay, ang sentro ng lindol, para inspeksyonin ang Davao Oriental Provincial Hospital Manay District sa Barangay Sentral at ang Manay National High School sa Barangay San Ignacio. Tumuloy rin ang Pangulo sa bayan ng Tarragona, kung saan sinuri niya ang Regional Evacuation Center na hindi pa rin magamit dahil sa matinding pinsala. Binisita rin ng Pangulo ang mga evacuees na nananatili sa harap ng Tarragona Municipal Hall. Dito tiniyak niya ang patuloy na suporta ng gobyerno para sila ay makabangon. Ayon sa Presidential Communications Office, nagbigay rin ng financial assistance ang Office of the President sa mga apektadong pamahalaan sa Davao Oriental para makatulong sa kanilang recovery efforts. Samantala, kibit-balikat lang ang palasyo sa umano'y banta laban sa Pangulo sa kanyang pagbisita sa Davao sa gitna ng umano'y away nila ng pamilya Duterte. So huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Bilang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol, naghatid na roon ng family food packs, sleeping kits at modular tents ang DSWD. Ipinahayag rin ng DSWD sa Davao Region na nagpaabot sila ng tulong pinansyal sa pamilya ng isang babaeng nasawi matapos ang lindol sa Manay.
Tumulong ang Philippine Air Force na maihatid ang relief goods sa Mati Airport, Davao Oriental mula sa private humanitarian group na Philippine Red Cross. Kabilang dito ang portable tents, family tents, mosquito nets, blankets at kitchen sets. Operational na rin ang medical tent ng Philippine Red Cross sa bayan ng Mati. Naglalaman ng tent ng 10 kama para gamutin ang mga taong kinakailangan ng urgent medical care at welfare desk. Nitong Sabado, dumating na sa bayan ng Manay ang karagdagang equipment at manpower ng DPWH para tumulong sa clearing operations roon. Sa initial assessment ng DPWH, nakitang accessible ang lahat ng national roads sa Davao Region, pero may nakitang bitak sa ilang local roads dahil sa lindol. Nauna nang bumisita sa lugar sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Deputy Secretary Sonny Angara at Mindanao Development Authority Chair Leo Magno. Magkakasama silang ininspeksyon ng mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Batay sa initial na visual assessment, 575 schools ang nagtamo ng pinsala na tinatayang aabot sa 2.23 billion pesos ang halaga ng pagkukumpuni. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, 2 Pinay patuloy na hinahanap ng mga otoridad sa Hong Kong matapos mawala simula October 6. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Oktubre at dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan bukas. Kumakalat ngayon sa social media ang pagkawala ng 2 nating kababayan sa Hong Kong. Dahil dito, mas pinaigting ng Hong Kong Island Regional Missing Persons Unit ang paghahanap sa 2 Pinay na nawawala simula pa noong October 4. Kinilala ang 2 nating kababayan na sina Tibay Aleli Perez, 33 taong gulang, at Paubay Aimee Mahilum, 24 na taong gulang. Sa ulat ng Hong Kong Police, huling nakita ang 2 noong October 4 sa Yong Oak Road sa lugar ng Tsuen Wan. Naiulat naman ang kanilang pagkawala noong October 6 at 8. Dahil dito, hinimok ng otoridad ng Hong Kong ang publiko kung may impormasyon para mahanap ang 2 nating kababayan. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Meralco na tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Oktubre. Ibig sabihin, kung kumukonsumo ang isang bahay ng 200 per kilowatt hour, madadagdagan ang kanilang monthly bill ng 47 pesos. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay dahil sa mataas na generation charge. Dagdag bawas naman ang aasahan natin bukas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng ilang oil companies, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina. 20 centavos naman ang rollback sa kerosene habang wala pang paggalaw sa presyo ng diesel. Nag-circulate ngayon online ang mga go bag sa oras ng sakuna at emergency. Ito'y matapos ang sunod-sunod na lindol sa Pugos, La Union, Bogos City, Cebu at Manay, Davao Oriental nitong mga nakaraang linggo. Ano nga ba ang dapat laman ng isang go bag? Ayon sa Red Cross, ang 72-hour Lifeline Kit o Go Bags ay kayang bumuhay ng pamilya na may 5 miyembro. Naglalaman ito ng battery-powered radio, flashlight, malinis na tubig, ready-to-eat na pagkain, pito, baterya, face mask, malinis na damit, jacket, kumot, dining utensils, lubid, hygiene kit, first aid kit, at may lalagyan din ng pera at importanteng dokumento. Paalala naman ng Office of Civil Defense o OCD, suriin ang laman ng mga go bag kada 3 buwan at palitan ang laman nito na malapit ng masira. Ilagay ang mga go bag sa madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano ng paglikas ng komunidad. Samantala, naglabas din ang mga lokal na pamahalaan ng kani-kanilang mga go bag tulad ng sa Maynila, Quezon City, Taguig City, Taytay, Mandaluyong at San Juan. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 73 days na lang po, Pasko na!